Isang magandang nurse na nagngangalang Gwen ang nag-aasikaso sa isang pasyente na nahihirapang huminga, ngunit sa halip na tulungan ito, sinadya niyang patayin ang tangke ng oxygen. Nang hindi na humihinga ang babae, nagkunwaring nataranta si Gwen at humingi ng tulong. Nagawa nilang iligtas ang pasyente, at habang tinitingnan ng isang doktor ang masamang nurse, nakangiti lang itong lumabas. Samantala, masayang namumuhay ang pamilya ni Mira habang siya ay naghahanda ng almusal para sa asawang si Todd at anak nilang si Max na may kapansanan. Tinawag ni Max ang kanyang tagapag-alaga, at ang lumabas ay ang salbaheng nurse na si Gwen. Habang nag-aalmusal, nagkasundo ang mister at nurse na parehong mahilig sa asukal, at medyo nakaramdam ng selos si Mira. Nang hapong iyon, dumating ang kaibigan ni Mira na si Karen, at pinag-usapan nila ang tungkol sa tagapag-alaga ni Max. Nagdududa si Karen kay Gwen at iminungkahi niya kay Mira na subukan nilang kumuha ng ibang nurse. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig ni Gwen ang kanilang usapan. Tinanong ni Karen kung saan nila nakilala ang nurse, at sinabi ni Mira na nakalimutan na niya, at parang si Gwen yata ang nag-apply sa kanila. Biglang napasigaw si Max sa sakit, at agad tumungo si Mira sa kanya. Pinagalitan niya si Gwen, ngunit sinabi ni Max na walang kasalanan ng nurse. Nabali ang kanyang saklay at lingid sa kanilang kaalaman ay kagagawa niyo ni Gwen. Tumawag si Mira sa doktor ng kanyang anak upang sabihin ang nangyari, at nag-order na rin siya ng bagong saklay. Kinagabihan, humingi ng tawad si Mira kay Gwen para sa nangyari. Giit ng nurse ay naiintindihan niya ang nakaka-stress na trabaho ng isang ina. Ginawa ni Gwen ang tsaa si Mira para matulungan itong kumalma. Kinabukasan, sumali si Mira sa isang grupo ng may mga muscular dystrophy. Ibinahagi niya ang kwento ni Max, ang kanyang diagnosis, at kung paano siya nahulog habang umaakyat sa slide. Ang alaala ng pagkahulog ni Max ay labis na ikinalungkot ng ina at nagpatulo ng kanyang luha. Pag-uwi ni Mira ay pinaghandaan ulit siya ni Gwen ng mas maraming tsaa. Habang nakahiga ang ina sa sofa ay dumating si Dr. Keller para bigyan si Max ng mga bagong saklay. Pinipigilan ni Gwen si Dr. Keller na makita si Max at nabanggit ng doktor na nakita na niya dati ang dalaga ngunit hindi niya maalala kung saan. Nang gabing iyon ay binisita ni Gwen si Dr. Keller sa kanyang bahay at sinabing alam niya kung paano sila nagkakilala. Pagpasok sa bahay ay mabilis na tinurukan ni Gwen ang doktor. Sinabi niyang nagkita sila sa ospital kung saan ginamot nila ang pasyenteng pinagtangkaan ni Gwen. Ipinagtapat din ng nurse ang kanyang intensyon na wakasan si Dr. Keller na itinuturing niyang sagabal sa kanya at sa kanyang pamilya. Itinurok ni Gwen kay Dr. Keller ang isang gamot at nag-iwan siya ng isa pang vial para isipin ng pulis na namatay ang doktor sa overdose. Kinagabihan, nakatanggap si Mira ng tawag mula sa isang nagngangalang David na nagsabing nagkakilala sila sa bago niyang sinalihan na grupo. Mabilis na gumaan ang loob ni Mira sa kanya dahil kinuwento ni David kung paano din nagkaroon ng muscular dystrophy ang kanyang anak. Gayunpaman, nang hilingin ni Mira na makita ang kausap niya ay blurred lang na larawan ang pinapakita nito. Ipinahayag ni David na siya ay isang byudo at tanging nurse lang din ang nag-aalaga sa anak niyang si Carter. Dahil dito ay napagtanto ni Mira na tama ang desisyon niyang kumuha ng live-in nurse. Lingid sa kanyang kaalaman na ang David na kausap niya ay si Gwen pala na gumagamit ng voice changer para magpanggap na lalaki. Kinabukasan, bumalik si Karen at nakita niyang nag-aalmusal ang pamilya ni Mira. Aksidente niyang natapunan ng inumin ang t-shirt ni Todd. Malagkit ang titig ni Gwen sa hubad na katawan ng mister, at pagkatapos ay dinala niya ang basang damit nito sa laundry room. Nang makitang hindi maganda ang pakiramdam ni Mira ay nagboluntaryo si Karen na kunin ang bag nito sa opisina. Napadaan ng kaibigan sa laundry room at doon ay naabutan niyang sinisinghot ng nurse ang damit ni Todd. Nang gabing iyon, si Gwen na nagpapanggap bilang David, ay tumawag para kumustahin si Mira at anak nitong si Max. Nang maglaon ay sinabi ng nurse kay Todd ang tungkol sa kausap na lalaki ni Mira para magtanim ng pagdududa sa mister. Pagkatapos ay nag-good night siya kay Todd at niyakap ito. Kinabukasan, nasa kusina sina Gwen at Todd habang natutulog pa si Mira. Makikitang sabik na si Gwen na maararo ni Todd kaya sinubukan niya itong akitin. Subalit biglang nagising si Mira kaya hindi natuloy ang balak ng nurse. Si Gwen ang pumalit sa tungkulin ni Mira sa paghahanda ng almusal, samantalang si Todd ay nag-aalala na sa kanyang asawa dahil madalas na itong nakakatulog sa sofa. Maya-maya ay tumawag si Karen para pasalamatan si Mira sa ipinadeliver nitong birthday flowers. Ngunit hindi maalala ng misis na may ipinadala siya. Inamin ni Gwen na siya ang nagpadala ng mga bulaklak dahil akala niya ay nakalimutan ni Mira ang kaarawan ng kanyang kaibigan. Biglang hinimatay si Mira at giit niya ay kailangan niyang magpatingin sa doktor sa lalong madaling panahon. Nag-alok naman si Gwen na kunan ng dugo ang misis para ipatingin sa laboratory. Kinagabihan ay kinausap ni Mira si David tungkol sa pangingialam ni Gwen sa lahat, mula sa tungkulin ng misis hanggang sa pag-aalaga nito sa kanyang pamilya. Pagdating ni Todd at Max ay biglang nanlabo ang paningin ni Mira at nangako siyang susunod siya sa kanila sa kwarto. Nang matutulog na siya sa sofa ay nakatanggap si Mira ng mensahe na si David ay isang huwad. Kinabukasan, sinubukan ni Todd na gisingin si Mira sa sofa at hindi sinasadyang makita nito ang mensahe sa kanyang cellphone. Nang maglaon ay humingi ng paumanhin si Mira kay Gwen dahil sa hindi magandang panghuhusga niya rito.
Nagpasalamat din siya sa mga nagawa ng nurse, at sagot ni Gwen ay masaya siya na maging bahagi ng kanilang pamilya. Nakatanggap si Mira ng isa pang mensahe mula sa isang D. Weber na nagbabala sa grupo na huminto sa pakikipag-ugnayan kay David, ngunit binaliwala lang niya ito. Pinilit ni Mira ang sarili na pumasok sa trabaho, at sa opisina ay sinabi niya kay Karen na maganda ang resulta ng kanyang lab test, at kailangan lang daw niya ng konting pahinga. Nakatanggap si Mira ng email mula kay Gwen na nagpapanggap na David. Nagbabala ito tungkol kay Weber at sinabi niya na maaaring nasa panganib ang anak ni Mira kaya hinimok niya itong makipagkita sa kanya. Sa bahay, narinig ni Todd si Mira na nagkikwento kay Gwen tungkol sa pakikipagkita sa isang tao, kaya nagsimulang maghinala ang mister. Kinabukasan ay pumunta si Mira sa cafe para sa meeting nila ng kanyang ka-chatmate, at doon ay nakilala nga niya ang totoong David Weber. Itinanggi ni David na nagkausap sila dati ni Mira at giit niya na maaaring may nagpapanggap bilang siya. Hindi makapaniwala si Mira ngunit wala sa isip niya na merong kinalaman dito si Gwen. Sinundan ni Todd ang kanyang misis at doon ay nasaksihan niya ang pagyakap nito kay David, na lalong nagpasiklab sa kanyang hinala. Samantala, bumisita si Karen sa bahay at sinabi kay Gwen na alam niya ang plano nito. Giit niya ay nakita niya itong inaamoy ang damit ni Todd at binalaan niya si Gwen na huwag guluhin ang pamilya ng kaibigan niya. Nang aalis na si Karen ay bigla siyang hinampas ni Gwen sa likuran. Dinala siya ng nurse sa isang malayong lugar at tinurukan ito ng gamot. Maya-maya ay nakatanggap si Gwen ng tawag mula kay Todd. Umiiyak ang mister habang sinasabi na sinundan niya si David sa isang hotel. Habang naghahanda ng hapunan, nakatanggap si Mira ng mensahe mula sa kanyang mister na siya ay late ng uuwi. Palihim na kinuha ni Gwen ang kutsilyo ng misis at nagpaalam na makikipagkita lang siya sa kanyang kaibigan. Pumunta siya sa hotel na tinutuluyan ni David at lumalabas na si Gwen pala ang nurse ng asawa ni David bago ito pumanaw. Ibinunyag ni Gwen na kinumbinsi niya ang asawa ni David na itigil ang kanyang cancer treatment na siyang dahilan sa pagkamatay nito. Nagalit si David, ngunit bigla siyang sinaksak ng nurse gamit ang kutsilyo ni Mira. Nagbuhos siya ng dugo mula sa isang vial at umalis. Kinagabihan, umuwi si Todd na lasing at ginamit ni Gwen ang pagkakataong ito para mapalapit sa mister. Dinala niya si Todd sa kanyang silid at sinubukan itong akitin, ngunit hindi bumigay si kuya sa tukso at sinabihan niya ang sexing nurse na umalis sa kanyang silid. Kinaumagahan, nagising si Mira at nakita niya ang note sa kanyang tsaa na isinulat ni Gwen. Tinatawag niyang little guy si Max, at naalala ni Mira na ito rin ang tawag ng impostor sa imaginary nitong anak. Dahil sa paghihinala, ibinuhos ni Mira ang tsaa at napansin niya ang mga tila pulbos na latak mula rito. Pumunta siya sa kwarto ni Gwen at natagpuan niya ang libro tungkol sa mga lason, pati na rin ang mga gamot na nakatago sa ilalim ng kama nito. Dumating sina Gwen at Max kaya dali-daling umalis si Mira sa kwarto ng nurse. Ipinaghanda siya ni Gwen ng isa pang tsaa at sinabihan siyang magpahinga muna. Nang umalis sila ay bumalik si Mira sa kwarto ni Gwen para mag-record ng ebidensya sa mga ginagawa ni Gwen sa kanya. Tinawagan niya si Todd para ay paalam na mayroon siyang ebidensya laban kay Gwen, at balak niyang iulat ito sa pulisya. Ngunit sa kasamaang palad ay umuwi si Gwen, at alam niyang nabuko na siya ng misis. Tinanong ni Mira kung nasaan si Max at sagot ni Gwen ay dadalhin niya ito sa kanyang anak. Inihayag ni Gwen na ginawa lang niya ang mga iyon dahil hindi niya naramdamang bahagi siya ng pamilyang pinangalagaan niya. Ang gusto lang niya ay magkaroon ng isang masayang pamilya tulad ng kay Mira, na sa tingin niya ay makakamit lamang niya kung mawawala ang misis. Pagdating ni Todd sa bahay ay hinanap niya si Mira, ngunit cellphone lang nito ang kanyang natagpuan at doon ay nakita niya ang near-record na ebidensya ng kanyang misis. Pagdating sa isang abandonadong bahay, inamin ni Gwen ang pagpatay sa mga taong hadlang sa kanyang mga plano, kabilang narito sina Dr. Keller, Karen, at David. Nangamba si Mira sa mga pahayag ng nurse kaya agad niyang hinanap si Max, hanggang sa mapagtanto niya na nilinlang siya ni Gwen. Ibinunyag ni Gwen na ang kutsilyong ginamit sa pagpatay kay David ay may mga fingerprints ni Mira dahil si Mira ang huling gumamit nito. Ang dugong ibinuhos niya sa katawan ni David ay galing din kay Mira na lalong magdidiin sa kanya. Tinangka ni Mira na tumakas, ngunit nahuli siya ni Gwen. Nagbuno ang dalawa hanggang sa hinampas ni Mira ang masamang nurse, dahilan upang ito ay mawalan ng malay. Dali-dali siyang tumakas mula sa bahay patungo sa kanyang sasakyan. Pagkalipas ng mga araw, makikitang masaya na magkasama ang pamilya, at iyon nga, isang nakakabitin na conclusion at wala na tayong balita sa kung ano ang nangyari kay Gwen. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.